Kumpirmado. Kumpirmado mga kababayan ang kasong co-waranto na isinampa laban kay Erwin Tulfo para mapawalang bisa mga kababayan ang kanyang pagiging senador. Disqualified mga kababayan from the start. Dahil ito sa issue mga kababayan ng citizenship. Naalala nyo na itong si Erwin Tulfo mga kababayan hindi na confirm doon sa Commission on Appointments sa kanyang pagiging DSWD Secretary mga kababayan. At ang unang konsiderasyon daw nun mga kababayan ay ang kanyang citizenship. Dahil kung inyong matatandaan, mayroon ding pasaporte ng Amerika itong si Erwin Tulfo di umano na ang pangalan niya mga kababayan is Erich Sylvester Tulfo. Ayon yan ha sa dokumentong pinasabog ni Maharlika. Na ni-receive mga kababayan ni Erwin Tulfo, andun mayroong dokumento si Maharlika dati. Ngayon mga kababayan, inakyat na sa Senate Electoral Tribunal. Panoorin niyo po ha. Pending right now is a petition for co-waranto. So for case co-waranto adjudication, we have a petition for co-waranto against one of the members of the Sino? Senate filed on July 15, July 15 pa, no? Patagal na pala ito mga kababayan final. 2025 on the ngayon lang mga kababayan na kumpirma of alleged ineligibility due to citizenship. Citizenship. Handang-handa umano si Senator Erwin Tulfo na Erwin harapin ang Tulfo. co-waranto petition na inihain laban sa kanya ni disbarred lawyer Berteni Causing. Si Causing pala mga kababayan, na-disbar din pala yan, kagaya ni Gadon. Gayon pa man mga kababayan. Kahit sino pang Poncio Pilato dyan, kung mayroong merit mga kababayan ha, kahit buang pa yan mga kababayan, basta mayroong merit, delikado itong si Tulfo. Lalong-lalo na mga kababayan na nung naging DSWD Secretary, hindi siya nakumpirma mga kababayan dahil dyan sa isyong yan. Diba? Ang sabi niya, nag-serve pa daw siya sa US military mga kababayan ha. Paano ka magsiserve sa US military kung hindi ka Amerikano, aber? Isipin nyo na lang yan ha. Nag-serve ka sa military sa Amerika. Dapat American citizen ka mga kababayan. Ang tanong dito, qualified pa ba itong si Tulfo? Baka, iba ang loyalty nito. At kung i-deny man niya mga kababayan na naging US citizen siya, mayroon din siyang kaharapin na kaso mga kababayan at asunto. Kung totoo man lang yung sinasabi mga kababayan na ang kanyang pangalan is Erich Sylvester Tulfo. Fraud mga kababayan. Sa Senate Electoral Tribunal, ayon kay Tulfo, hindi na siya nabigla sa reklamo dahil hindi na siya nabigla dahil alam mo na ang kaparehong tao rin ang naghahain ng mga disqualification case. Sino ba yan? Tauhayan. Sa kanya noong kampanya na lahat ay na-dismiss na. Kinumpirma naman ng Senate Electoral Tribunal na July 15, 2025 nang maisampang nasabing petisyon na ang problema niyan mga kababayan, ang magdedesisyon is Senate Electoral Tribunal. Kasamahan nila senador Malamang sa malamang, ewan lang natin. Malakas ito sa bagoong Pilipinas mo question sa pagkamamamayan ng senador. Ano na to mga kababayan? Sa tingin natin, if ever, malulusutan niya ito. Ngayon pa lang mga kababayan, question na. Dahil kapag tatakbo itong presidente, dire-diretso na. Wala nang balakid mga kababayan. Mukhang ngayon palang i-absuelto na ito mga kababayan. Pero pagdating ng panahon kapag tatakbo ng presidente tapos i-question na, hindi ka Pilipino, hindi, nadesisyon na yan dati. Ganyan ang isasagot nila. Nakagulat-gulat para kay Senador Tulfo ang inihaing petisyon laban sa kanya ni Berteni Causing. Partikular ito sa pero hindi niya sinagot mga kababayan yung Erich Sylvester Tulfo na kanyang pasaporte sa Amerika. Petisyon laban sa senador na nakabinbin sa Senate Electoral Tribunal o SET. Paliwanag ni Senador Tulfo, parehong tao na pawang disbarred lawyer ang paulit-ulit na nag-file. Sino yan? Si Gadon? Qualification o DQ case laban sa kanya noong nakaraang kampanya. Ngunit dismiss na niya ang lahat ng mga naturang DQ case na isinampa ng dating abogado. Kaya pala sumisip-sip itong mga Tulfo mga kababayan sa bagoong Pilipinas para ma-cleansing. Aside ba kababayan sa issue ng 'di ba, citizenship? 'Di ba convicted ito mga kababayan sa Korte Suprema? Ito mga Tulfo, pati si Raffy Tulfo mga kababayan, mayroong mga conviction sa Korte Suprema ha?
with finality. Laban sa senador, andin ni Senador Tulfo ang naturang nakabinding petisyon sa Senate at handaan niya itong rapin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 2026 budget ng Senado, kinumpirma ng Senate na may isinampa sa kanilang COA to petition noong July 2025. Ayon kay Attorney Elior Anunciacianon, Deputy Secretary ng naturang tribunal, kinuwestiyon sa petisyon ng citizenship o pagkamamamayan ng senador. Pending right now is a petition for co-warranto. So for case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate. Sino mga kababayan ang magde-decide? Sige, tingnan natin ha. Dito sa kaso ni Tulfo. Si Leonin mga kababayan. Meron din palang taga-Korte Suprema. Justice Leonin, Justice Hernando, Justice Inting. So, 3 na taga-Supreme Court. Tapos, the rest, mga kababayan, si Pia Cayetano, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Camille Villar, Alan Peter Cayetano, at Robin Hood Padilla. Wala. Sa tingin natin, ito mga senador, mga kababayan, kakampihan nila ang kapwa nila senador. Pero, sana base talaga sa merit mga kababayan. Kung talagang dual citizen pa yan si Erwin Tulfo mga kababayan, bawal. Kung ano lang ang tama at totoo, dyan lang kayo. Filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Sa budget presentation ng SED, nakaadang naturang petisyon ay inihain ng isang Berteni Cataluna Kosing laban kay Senador Erwin Tulfo. Kasalukuyan pa niya itong sumasa ilalim sa lahat ng mga kaukulang preliminary actions alinsunod sa naitatag ng alituntunin at panuntunan ng tribunal. Dati na rin kwestiyon ang citizenship ni Senador Erwin Tulfo noong siya ay sa DSWD. Bilang Department of Social Welfare and Development. Yan mga kababayan, sa DSWD, bakit hindi siya na-confirm? So mabigat ang bearing nun mga kababayan. Pero iba ang set of mga officers doon na nagde-decide. DSWD noong 2022. Bunso dito, hindi rin pumasa sa Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang DSWD Secretary. At alam nyo ba, yung mga ayuda-ayuda mga kababayan, sino nag-invento niyan ng mga tupad? Eto si Erwin Tulfo mga kababayan, Diyos ko Lord. Tapos inadapt ng kanyang amigo si Tambaluslos. Meron po warrant to petition na ito inihain ay laban sa kanya. in July 2025 pa. That's July. sa Senado. Ibig sabihin, Senate Electoral Tribunal kasi yun naman may karapatan po na magdesisyon sa anumang petition laban sa sitting senator. Alright, Senator Erwin. Senator, magandang umaga. Pakinggan natin ang kanyang ano masasabi Si niya Joel dito mga Suweng. kababayan. Magandang umaga Ay, po. magandang umaga po, Sir Joel. Magandang umaga. Thank you for inviting me again sa inyong programa. Meron pong kung may question sa inyo pagiging senator because of your citizenship. Yun daw po ang issue dito. American citizen ka po ba? Ayan mga kababayan, diretsahan tanong. Wala. Bakit tumawa? Yes or no lang naman yan. Contempt. Tatawa kayo. Actually, sir, pang-anim na po yan, pang-pito na the same person, the same individual. Bakit hindi mo sinakop? American citizen ka ba? Yes or no? Kung mayroon pa siyang dual citizenship mga kababayan, bawal. Anim po ang i-final niya sa COMELEC, 2 po sa division level, 2 po sa unbank, tapos isa po hinabol niya para hindi po tayo ma-proclaim. The same issue po, citizenship. So, nagbigay na actually nung una pa lamang po yung pag-file sa division level. Nag-submit na po kami ng certification from the US Embassy na stating po na Erwin Tulfo is not an American citizen. Paano yan, Erwin? Kung ang certification na iyon is ang pangalan na ginamit mo, Erwin Tulfo. So, pag tingin sa database mga kababayan, wala talaga Erwin Tulfo. Dahil ang ginamit daw, di umano mga kababayan, ang sabi ni Maharlika na pangalan nito doon sa Amerika, Erich Sylvester Tulfo. Pangalawa po, Hindi mo talaga mahahanap. Walang Erwin Tulfo na American citizen dahil iba ang pangalan. Baka ganyan. na nag-submit din po kami ng birth certificate ko po from PSA na stating na ako po'y pinanganak sa Tacloban, Leyte. Tapos, yung Erich Sylvester na sabi mga kababayan, ginamit daw nito, pinanganak sa Hawaii. Ano yan? Ano talaga ang totoo? At bakit ba kababayan umamin talaga siya na naging US, ang mga kababayan, military siya. Parte ng sundalo ng Amerika. Hindi ka pwedeng pumasok dyan kung hindi ka US citizen. Okay. Explain. Paulit-ulit po, dinidismiss po ito ng COMELEC.
umakyat po siya sa sa unbank, dismiss din po. Pagkatapos yung panghuli po, pinipigilan niya po yung proclamation ko. Ganon din po ang sinagot ng COMELEC. Hanggang sa Actually, pang-pito po, sinabihan na po siya, ibinasura ng COMELEC at sinabi doon ka na sa set ngayong July po. So, dyan po siya sa set. Hindi ko po alam kung ano po isasagot na ho namin. May certification. Pero yan si Kausing, mga kababayan, tingin natin yan, anti-Duterte yan. Mukhang anti-Duterte, mga kababayan. Na po from the US Embassy, notification na po sa PSA. Nag-submit na po kami. Hindi ko na alam kung ano pa ho isasubmit ko. Parang may proforma na, no? Bakit pa ulit-ulit itong issue na ito, Senator? Nagtagal ba kayo sa US? Gaano kayo katagal tumira doon? Hindi pa, reporter, no? Bakit hindi na sinagot reporter? Ang tanong mo na, US citizen ka ba? Ganyan lang. Yung karera ninyo sa Estados Unidos. Ang sabi niya, naging TNT ako. Para may pakain ako sa pamilya. Tayo po ay nag-TNT po roon. TNT, tago ng tago. Para mabigyan tulad po ng ibang mga kababayan natin, para mabigyan ng magandang buhay ang aking kaanak po dito sa Pilipinas. After that po, so, explain mo nga yun. Paano ka nakakuha ng pasaporte? Umuwi na dahil nakapag-ipon na po tayo. Kaya po tayo nagbalik-bumalik po. Mga 9 to 10 years po tayo doon na nagtrabaho po sa iba't ibang mga trabaho sa Estados Unidos. Pero hindi kayo nagsilbi sa anumang posisyon sa federal government or sa local government doon, sa states? Yung sa appointment, mga kababayan, nag-yes siya. Tinanong siya ni Marcoleta, di ba? Nag-serve ka sa US military. Nag-yes siya, mga kababayan. TNT po tayo. Correct. Opo, nagtatrabaho po tayo sa gobyerno, pero TNT rin po. Nagtrabaho sa gobyerno as TNT? Sa gobyerno doon? How come? Oy, kayo mga TNT dyan sa Amerika, pwede ba kayo magtrabaho sa gobyerno as TNT? Unless, mga kababayan, mayroon kang fake na identity. Buti pa lang hindi kayo nahuli doon. Hindi po tayo nahuli dahil magaling magtago si Senator Erwin. Hindi, marami po mga kababayan po natin na ginaya ko lang at binulungan tayo na ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo. So, yun na po sinundan natin. Makaipon na ho tayo, bumalik na ho tayo, bumalik tayo sa media. Uy, itanong nyo nga about yung kanyang prangkisa, mga kababayan na Erich Sylvester Tulfo. Prangkisa naman, pasaporte. Malulusutan niya, mga kababayan, ang citizenship issue. Pero kapag ganyan, mga kababayan, na nandaya siya, fraud yan, mga kababayan. Malaking kasalanan din yan. Tapos, eto yung ating senador ngayon, fraudster, kung gayon, mga kababayan. Sa ngalan ng TNT siya. Tapos, what if totoo yung gumamit siya ng ibang identity? Tapos magtitiwala tayo, mga kababayan, bilang ating mambabatas. Ulit naman, pagtapos ko na po yung anak ko sa kolehiyo, bumalik na ho tayo. July pa raw po pending ito sa Senate Electoral Tribunal, yung co-warrant of petition. Yan, mga kababayan, diba, ang mga sagot niya. Hindi niya sinasagot ng straight, mga kababayan, talaga. Gumalaw na ba yung petition or nagsabit na kayo ng inyong depensa? Nakaready naman po kami. Ang problema lang kasi marami po mga issues po, di po ba? Nagkaroon pa po ng change of leadership dyan kaya hindi na ho naasikaso. So maghihiring po yung unang committee po. Biglang nagkaroon po ng change of leadership, di po ba? Opo. Pagkatapos napatong na, dumating na po itong issue ngayon ng sa graft and corruption, itong corruption po. So hindi na natabunan na. Gusto ko nga po matalakay na ho agad yan, pero inaasahan ho namin ng abogado ko na baka umakyat pa po sa Supreme Court. At pagkatapos baka dalhin pa po sa International Court. Hindi ko na ho alam kung saan pa niya dadalhin ho yan. Baka sa ICI dadalhin. Wow, dalhin sa International Court daw, mga kababayan, sa ICC. Hindi ba? Natawa sila, funny. Funny ka, animal kang Tulfo ka. Hindi ba nakaka-apekto ito sa trabaho ninyo? May pasaring pa kay Tatay Digong. Hindi ba distraction ito, kumbaga? Naintindi ko na lang, Sir Joel. Siguro pang-content po yan dahil nung nagandahan ho yata siya dahil unang bulusok po niya. Dahil yan po ay disbarred na lawyer na po yan. Dati pong kasamahan din nandun sa media. Nakasama ko pa yan sa People's Journal. At dati pong official po yan ng PBBM. Talagang mainit lang siguro talagang ulo niya sa administrasyong Marcos at kaalyado po tayo. Ayan ho, nung final niya ho yan, nung unang sa sigwada niya po, pagpile niya ng kaso, mataas po yung views niya sa YouTube, banat siya ng banat, siguro lumaki yung kita niya.
Pangalawa, So, for the ganun din content? ho. So, tumaas din ho kanya mga viewers. Pero aside pa dyan, mga kababayan, parang iklaro mo na lang din, Oy, Erwin, yung pagiging mo, Eric Sylvester, yun talaga importante, mga kababayan. Followers. So, hindi ko rin ho siya masisi. Siguro, kung pang-content niya nakakatulong. Hindi nga masagot, mga kababayan, Naging US citizen ka ba? Ako sa kanyang lang. hanap buhay. Pero Sa kanyang, Senator, para mabigat pamilya. kasi yung kawaran to Pag ito na pagbigyan, it's as if hindi ka naging senador, hindi ka nanalo, di ba? Kayo ba, kung ito po ay paulit-ulit na ginagawa sa inyo, wala po kayong legal move na gagawin? Tingnan, pag-aaralan po namin ng lawyers ko, hindi ko natin pinapansin ho. Kasi alam ko parang to the point harassment na ho yan. Pwede naman po tayo mag-file. Pero sa halip po na paggugulang ko ng pansin at ng panahon, yung pag-file ng kaso ng harassment, hindi ko na lang po i-google ang panahon ko sa pagtatrabaho. Dan Fernandez mo. Mas maigi pa ho. Marami pong problema. Kagaya po sa aking pong committee na lamang, dalawa po ang aking committee, yung Social Justice Welfare po, binibilisan na po natin yung pagbibigay po ng ayuda. Wow, ayuda na naman. Ito sila Erwin Tulfo, mga kababayan. Ito yung mga, bangag Itong Ngayon po, pag humingi ka ng ayuda, mga black ops si bangag, mga kababayan, sa ayuda. ang dami, sangkaterba po ang katakot-takot na requirements ang hinihingi po, lalo sa mga hospitalization. Yan po minamadali natin. Kung po pwede, ID na lamang po at saka billing ng hospital o ng punerarya, yun na lang po isasubmit mo. Yun po yung minamadali natin. Yung to ease, yung Ganyan lang, mga kababayan, ang brand of na yan, mga services ng mga animal na yan, mga kababayan. Yung pamigay lang, yung easy part, mga kababayan, easy part. Uy, pang barangay captain yang mga ganyang mga galawan, mga kababayan, yung pamigay-migay. Kahit pa walang mga kababayan, yung wala talaga abilidad na maging mamuno. Gawin mong poster boy sa pamimigay ng ayuda. Tingin sa kanya, napakabait. Napakabait na mga kababayan. Except na kay Tambalustos, mga kababayan. Dahil nahubaran na natin ng maskara bago pa lang, mga kababayan, nagpasikat. Pagbibigay po ng Eto, uhubaran din natin ng maskara, mga kababayan. na social services sa mga mahirap. Pangalawa po, minamadali rin po natin yung retirement pension po ng mga OFW sa abroad po. Minamadali na rin po natin yan. Marami po tayong mga issues na gusto ko po. Tapos pangatlo po, meron po tayo yung sa online gambling po na kailangang pagdesisyonan. So, bali po na pagtuunan ko yung pansin, kausapin ko ang abogado ko, magipag-meeting po ako sa kanya para pag-file ng harassment case laban sa taong ito. Ba't di ko na lang po gugulin yung oras ko po para sa Dan Fernandez mo na lang. mas makakatulong po sa maraming Pilipino kaysa po sa sarili ko. Naintindihan po namin yan. Senator, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo. Thank you. Sir, thank you. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kini-question ang pagiging Eric Sylvester. Tingnan nyo, mga kababayan, narinig nyo naman yung interview, ha? Bakit hindi niya masagot, mga kababayan? Ang simpleng tanong, direktang tanong sa unang-unang tanong ng reporter. Naging US citizen ka ba? Nagtrabaho ka ba sa Amerika? Tapos ang sabi, mga kababayan doon, oo, as TNT. Sa sa government? Oo, as TNT daw, mga kababayan. So nagtrabaho siya sa gobyerno ng Amerika talaga, ha? As TNT. Ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Wala talaga. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan. Hello? Hindi yan. Ang problema, Erwin, bakit mayroong kang passport na Eric Sylvester Tulfo? Ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Bending dalo na naman, mga kababayan. Ito ang sinasabi niyang bending dalo. Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Ito mga delikado, ito mga kababayan. Nag-aambisyon pa ng mga matataas na posisyon, mga kababayan. Tapos, yung mga simpleng bagay na ganyan, mga kababayan, ha? Na simpleng pagsunod sa batas, hindi magawa. O paano pa kaya, mga kababayan, naging naging presidente na? Kung kasalanan ho yun, sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Guilty ka? Ikaw may sabi niyan. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas,
dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Saan nilabag mo? Sa Amerika. O sa Amerika, may nilabag ka na. Sa ngalan na nag-TNT ka. Pero dito sa Pilipinas, mga kababayan, kung nakipag-coordinate siya doon sa US Embassy, andito siya sa Pilipinas, tapos nag-renew siya ng pasaporte ng Eric Sylvester Tulfo. Hindi ba paglabag din yun sa batas, mga kababayan? Bakit kaya naging Eric Sylvester? Sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Walang iniskam, binudol. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko, Bay Aljo. Yan ho ang totoo. Tapos, bakit yung pumunta sa opisina mo yung kontraktor ba kababayan na pinagdududahang nangingikbat. Pumunta sa opisina ni Tulfo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya, Bay Aljo, na once upon a time, nag-TNT ako. Na once upon a time, illegal alien ako. Illegal? Once upon a time. Bending dalo ka once upon a time. Nagtrabaho ako na undocumented. Yan na nga ang bagahe mo, Erwin. Yan na ang iyong skeleton in the closet mo. Yun yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon, marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na senador ba sila? Takbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Naging mambabatas ba sila? Kapag ganyan, mga kababayan, cargo mo yan dahil mayroon kang ginawang illegal. Tapos, ipipilit mo na maging mambabatas ka. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos, hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. Minsan hindi ko nasisisi yun, Bay Aljo. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Speaking of walang hiya, meron kami kilalang pamilya ng mga walang hiya. Hindi ho sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yun. Pupunta ho sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate, Bay Aljo, kasi isa ako wag ka nang justify Erwin sa yung ginawang mali. Mali naman yan, di ba, mga kababayan? Ganon. Na kaya pala, OFW. Kaya pala, ito mga bending dalo. No such thing, mga kababayan. No such thing is bending dalo. Kapag sinasabi mong bend, na-break mo na ang law noon. Hindi mo mababaluktot ang batas. Napauwi. Yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito. Wala na talaga. Wala ng integridad. Paano magiging walang integridad? So, kung isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. Delikadesa na lang. Delikadesa. You tell me. You tell me. Hindi ka na pwede magsilbi. Wala naman ako nilabag na batas doon. Wala ka nilabag na batas, pero nag-brendalo ka lang. Ibig sabihin, wala doon siya nilabag na batas. Illegal ka nga. Hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino o Amerikano. Hindi po ako nag-scam ka ng Amerikano. The fact na nag-TNT ka, nag-scam ka na. Nakaw doon. Nagnakaw ka ng trabaho. Aside pa dyan, mga kababayan, nagnakaw siya. Siyempre, yung taxes niyan. Paano ka magpa-file ng wastong tax, mga kababayan? Kung illegal ka. As good as inakaw mo na. Pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Ninakawan mo ang gobyerno ng Amerika sa ngalan ng nag-TNT ka. Ito ba, kababayan, hindi natin inaaway dito mga TNT. Pero, ito si Erwin Tulfo, mga kababayan, iba ito. Dahil lawbreaker, mga kababayan Tapos lawbreaker? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po. Mayroon kang conviction sa Korte Suprema, Erwin, na libel with finality na pa nga. Kung kaso ni isa dito sa panloloko, pagnanakaw, wala po. Wala pala yung libel? Na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly.
exactly. Pero, ang tanong, hindi yan ang tamang tanong. Dual citizen ka ba? Ano sasabihin? Nanluloko. Ano niloko? Alam nyo, ang alam mo ba, isa lang ito eh. Kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Oh, pero hindi ikaw ang number 1, di ba? Ang number 1, mga kababayan, si Bongo. Eto mga kababayan, eto ngayon, sirang-sira na ito. Nung tumampi ito, unang-una kay Tambalustos mga kababayan, nasira ang kanyang imahe, naging aso siya mga kababayan, kulang na lang kadena. And then, later on, kumampi naman kay Bangag mga kababayan. Wala na. Ito mga Tulfo mga kababayan, wala na ito. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher. Kami. Pati na nga ang iyong kapatid, si Ben Tulfo, tinitira ka nga. Ayaw niya mga kababayan na mag-lead ito sa Blue Ribbon dahil maawa naman daw kayo. Bigyan nyo ng dignidad daw ang Blue Ribbon. Walang tiwala sa iyo ang iyong kapatid na si Ben. Number 1 po ako since last year pa. Wow, hamburger. Sige, number 1 ka. Sinungaling. Sabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi, number 1 ka pa rin ba? Tanong namin. Anak, titirahin ka niya. Uhubaran ka talaga. Tapos, ang problema dyan, kung may mahuhubad sa'yo, mayroon mga kababayan. Tingnan nyo. Kitang-kita ang kaluluwa. Pagdating sa eleksyon. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia. Wow, number 1 na. Mag-survey ka ngayon. Tingnan natin kung number 1 ka pa rin. WS, Tangere. Namu. Lelo. Lahat po. Octa Research. Lahat po ng walo yata nagsusurvey. Number 1. Hambugero, mga kababayan, hamburger, mayabang. Octa Research. Ano hong gagawin natin? Pagkatapos may Tapos ang sabi niya, anong sabi niya kay VP Sara, mga kababayan, nung nag-privilege speech ito? I support Martin Romualdez. Dapat daw talaga kasiguhin mga kababayan si Sara Duterte o dapat ma-impeach mga kababayan dahil gabundok mountainous evidence of fund misuse ni VP Sara. Tira pa. Dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao eh. Mga bobo eh. Ang bumoboto nitong Tulfo mga kababayan, mga bobo. Ang dahilan siguro dyan dahil yung tinatanong. Anong nagawa nito mga kababayan sa bayan, ha? Ako. Dagdal lang mga kababayan sa radyo tungkol sa mga kabit, sa mga nang aaway ng mga pulis, mga kababayan, o ganyan, pasikat. And then, yung talagang management mga kababayan sa bayan, nagdadala sa bayan, wala itong nadala ng isang barangay mga kababayan na sila talaga ang nag-manage na patunayan nilang mayroon silang say sa pag-handle ng bansa. Bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Ano nga performance mo sa radyo? Ang dami mong nakabit. Wala pa po kami sa gobyerno. Hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po. Tumutulong? Hello? Tumutulong o pinagkikitaan nyo? For your information mga kababayan, ang sabi ewan na natin, pero bilyones na daw mga kababayan ang nakuha nitong sahod ni si Rapi Tulfo lang dyan sa kanyang YouTube mga kababayan. Sa dami ng nanonood dati. Ngayon parang na mga kababayan, wala na yung iba, parang wala nang ganang manood ng mga Tulfo na ganyan. Billions na daw ang nakuhang sahod. Ewan na natin. Pero sa salin ni Tulfo mga kababayan, billion. Isa siya sa pinakamayaman. Tapos ito si Erwin, 400 million. Tingnan nyo. Naikukumpara po. Tapos tulong. Pina-snacks mga kababayan. Bigyan ng 10,000. Wala niyan mga kababayan sa kita nila. Kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan kita natin. Nila sa content mga kababayan. Sir, wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganon. Ang binigay po ay 50 pesos pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang... Diyos ko Lord. Nakita ng mga tao. Dati, nabudol ang mga tao. Ngayon mga kababayan, kitang-kita na ang totoong mga itsura nito mga Tulfo. Tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Ano na pala natin ngayon? 'Di ba? Ito mga Tulfo mga kababayan na nagpapanggap dati na mga tagapagtanggol ng bayan, tahimik pa sa sementeryo sa Kurakutan. Bakit wala ka narinig mga kababayan sa korupsyon na nagaganap ngayon sa under Marcos administration?
Dahil nakikinabang sila sa Marcos administration, mga kababayan, itong mga tulfong ito. Hunan kami napahiya. Tingnan nyo naman tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din. Pagtulong, pag-content, yan ang sabihin mo. Ako, araw-araw dito sa Mother Ignacia, may mga tao dyan, humihingi ng tulong. Hindi namin tinatanggihan. Dahil, ginagawan niya din ang video Ito per video nito, mga kababayan. Wow. Tiba-tiba yan. From other politicians. Because we walk the talk. Walk the talk. Saan na walk ninyo? All talk nga kayo. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin. Ginagawa po namin. Huwag niyo kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan Pinagmamayabang na nito, mga kababayan. Itong tulong-tulong nila na butil-butil, mga kababayan, ganyan. Ayuda, in short, mga kababayan. Kahit sino pwede gumawa niyan. At yan namang kanilang pamimigay ng ayuda, mga kababayan. Yan talaga ang kanilang hanap buhay dahil gino-content nila, mga kababayan. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati ng DSWD. Oo, yan mga kababayan. Isang linggo. Pabalik-balik yung program. And then what? Ano nangyari sa AX, mga kababayan? Nakurakot. Ayon sa maraming tao, mga kababayan, nakurakot ang ayuda. Eto, ang inventor ito. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako nagpaumpisa niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Wow, tool for justice. Walang hiyang justice yan, mga kababayan. Babastusin ka. Pansin nyo, mga kababayan. Kapag wala na, basta lalapit ka lang kay Tulfo, maski mga kababayan, ikaw ang may kasalanan. Kakampihan ka talaga. Tapos babastusin yung mga kababayan, yung nireklamo mo. Yan ang Tulfo justice. Tulfo injustice. Hindi yan Tulfo justice, Tulfo injustice, mga kababayan. Bending the law. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun. Kung sino ay nirereklamo wala nang ano-ano, mga kababayan. Namin, kukumprontahin namin. Talagang pagalitan. Kasi mga pulis. Sa korte, napakahaba. Kami diretso. Diretso. Hindi diretso. Because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda. From Ramon, from Ben, from Rafi, from... Ay nako, nagbubuhatan na tayo ng sariling bangko. Basta Tulfo, kahit ano pang sabihin mo, wala nang tiwala sa iyo ang tao. Ito na lang, Erwin. Mission mo sa buhay, ha. Yaman man lang na nadawit yung kasamahan mo sa AXIS. Doon sa mali-maleta, mga kababayan, na pera na di umano puno ng basura na nakurakot, ha. Unahin mo yung imbestigahan, animal ka. Kasama mo yan dyan sa AXIS. Bago ka magyabang dyan ng kung ano-ano. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.